Magandang hapon po. Hindi man naglandfall, baka sa ilang lugar sa Cagayan ang epekto ng pagdaan doon ng bagyong Krising. Ilang tulay roon ang hindi nadaanan dahil sa umapaw na ilog at may nirespondehan pang panganganak sa gitna ng unos. At mula sa Bagao, Cagayan, nakatutok live si James Agustin. James. Ivan Pia, umabot sa 11 tulay yung hindi nadaanan kahapon. Dito po yan sa bayan ng Bagao, sa lalawigan ng Cagayan. Dahil po dun sa mga umapaw na ilog at creek. Sa Gonzaga naman ay may isang bahay na sinira na rumaragas ang ilog. Sa gitna ng malakas na pagulan ng tragasan ng tubig, walang sinayang na oras ang pulisya para respondihan ng babaeng inabutan ng panganganak sa kasagsagan ng bagyong Krising sa Santa Teresita, Cagayan kagabi. Ang babae lula ng kolong-kolong ng inabutan ng mga otoridad. Inilipat siya sa police mobile. Lumusong lang yung sasakyan po namin dahil medyo mataas po ito. And then, yun nga, minabuti namin po na ilipat na lang po doon sa sasakyan namin para madala po siya agad. Ligtas na nadala sa Municipal Health Center ang buntis na nagsilang ng babaeng sanggol. Maayos ang kalagayan ng mag-ina. Sa bayan ng Bagao, dahil hindi madaanan ng isang tulay na apektado ng pagtaas ng tubig ng Pared River, isinakay sa rubber boat ang isang kabaong kaninang umaga mula sa barangay Taging para mailibing ng mga kaanak sa barangay Poblasyon. Pasado alas 2 na ng hapon ay ganito pa rin po yung sitwasyon dito sa Bagunot Bridge. Ay hindi pa rin tumadaanan ng mga motorista. May ila tayong mga nakita ng mga residente na sinusuong yung malakas na agos. Ayon sa MDRMO, hanggang kaninang umaga ay na-isolate ang 7 barangay dito sa lugar. Umabot sa 11 tulay ang hindi nadaanan kahapon dahil sa mga umapaw na creek at ilog. Sobrang mabilis yung pag-angat ng tubig. Maraming stranded kagabi. Dami naming inilikas na mga tao. Sa Gonzaga, bubong at ilang pader na lang ang natira sa bahay ni Chris Kim sa barangay Bawa na sinira na rumaragas ang ilog. Wala silang naisalbang gamit kaya nananawagan siya ng tulong. Sobra pong hirap kasi naoperahan na nga po yung asawa ko tapos nawalan pa po kami ng bahay. Kasi yung mga gamit po ng mga anak ko po, nadami din po doon. Wala na po silang pang-aral. Sa evacuation po, open po yung barangay para sa kanila. At saka kasi yung mga pagkain ganon, mga sinabi nga wala silang mga damit, pwede po namin silang matulungan po ng barangay. Sa di kalayuan, bumigay naman ang veranda ng bahay ni Oscar. Nung maghapon na, yung humapon na mga alas 4 siguro, yun na, talagang isang oras na yata na diretso malakas yung ulan. Biglang lumaki po yung ilog. Ayon sa lokal na pamahalaan, nailikas sa mga nakatira sa tabing ilog. May plano na rin daw para maisaayos ang river wall na nasira ng bagyong Ophel noong nakaraang taon. We will coordinate with the Department of Public Works and Highways to fast-track the release of funds for that purpose po. Samantala, mag-alas 3 ngayong hapon ng tuluyan ng madaanan ng mga motorista at maging residente itong Bagunot Bridge. Yan muna ilitas mula dito sa lalawigan ng Cagayan. Balik sa iyo, Ivan. Ingat kayo dyan at maraming salamat sa iyo, James Agustin.